think Monday, basta early part of the week, no? Then that day alone, we've raised 800 million pesos. That one meeting alone, realigning. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. So, shout out po sa lahat ng mga Iskoyans na patuloy na sumusuporta sa ating channel. So, dalangin ko ay nasa mabuti kayong kalagayan at mabuhay po ang lahat ng mga Iskoyans forever. Right? So, ang topic natin ngayon guys for today sa video, itong si Yorme nakipagkita sa mga asosasyon ng oath-taking sa mga asosasyon ng mga teachers, di ba? O basically, education talaga ang kanilang focus. Na kung saan guys ay kinuwento mismo ni Yorme kung ano nga ba talaga ang dahilan. Kung bakit umabot siya sa puntong nagpagawa siya ng mga kondominyo, di ba? Lalo na yung mga malalaking eskwelahan na parang international school. At dito, talagang ina-elaborate niya. Nabubulit tayo guys. O talagang pinaliwanag niya kung ano nga bang pinagugutan nito, kung bakit siya humantong doon. Kasi nga, base sa kanya guys, sa kanyang kwento, ay base rin sa kanyang tunay na buhay. Di ba? Na-experience niya. Di ba? Sa hospital, nakita daw niya na kanyang lolo, di ba? Na nasa hospital pero nagiging halo na, hindi pa rin ma-admit sa dami ng pila. Alam naman natin guys, di ba? Sa ating mga hospital ay talaga namang kulang na kulang sa pasilidad. Alam naman natin yan, lahat yan guys sa public hospital. Tapos masikip, di ba? Mainit, mahaba ang pila, talagang magtsatsaga ka dahil wala ka. Diba? Ganyan nangyari sa kanyang lolo na kanyang kinukwento. Pagdating naman sa education, di ba? Naranasan din niya sa public school. Kagaya rin natin guys. Pero pinaliwanag niya kung bakit ganong kalaki o kaganda. Di ba? Kasi sinasabi ni Mayora guys, di ba? Siya nagpagawa daw ng university dyan sa may Tondo. Tondo ba yan? Yun yung yata sa District 1. Na kung saan sinabi niya nagpagawa daw siya ng eskwela, yung tama lang. Di ba? Hindi daw kailangan yung napakagarbo o malaking eskwelahan. Pero sabi ni Yorme, ang punto dito kasi, siyempre, pinoforecast mo yung population, di ba? Habang tumatagal. Ngayon pa lang nga guys, di ba? Shortage na tayo sa classroom. Bakit kayo magpapagawa ng sakto lang? Di ba? Ang populasyon ay padami ng padami, hindi naman po konti ng pakunti kahit saan, di ba? Lalo na tayo, ang dami nating mga estudyanteng hirap sa kanilang kabuhayan. Kaya nga sa education, di ba, hindi nila nailalaan sa mga private school ang mga anak dahil nga guys, sa sobrang kahirapan, di ba? Lahat tayo, mga nagsipag-aral sa public, hindi naman natin sinasabing masama yan kasi nga dyan tayo nag-aral. Pero siyempre, ang katwiran niyo guys, kailangan makatikim din ng pangmayaman yung mga mahirap. Kasi nga naman, di ba, yung tax natin guys, na kung saan ay pinaghihirapan natin, ay kailangan maibalik ng gobyerno sa serbisyo. Pero ang nangyayari, yung mga politician lang ang tiba-tiba guys, di ba? Pagdating sa ating mga taxpayer o mamamayang Pilipino, ay mga latak-latak na lang. Pag sinabi mong project ng gobyerno, mga eskwelahan, mga pipitsugin lang. Di ba? Hospital, pipitsugin lang. Di ba? Kaya binago ni Yorme, ginawang world class nga. Parang maramdaman ng mga may hirap. At pagdating naman sa pabahay, bakit niya ginawang condominium, di ba? Ng mga dating squatters guys, di ba? Pero ang paliwanag niya dyan guys ay tinataas ang antas ng pamumuhay. Siyempre pag sinabi mong squatter, hindi naman natin sila minamaliit. Alam naman natin even sa kanilang ugali, attitude, di ba?
Minsan, magtapon sila ng basura, kaya nga squatted, di ba? Madumi. Kaya, sa total, walang disiplina. Okay na kung ano lang nandyan, di ba? Kalat dito, kalat doon. Walang disiplina. Kaya, di ba, sabi ni Yorme dyan, guys, sa video, mamaya papakita natin na ngayon, malilinis pa yung binondominium at condominium. Kasi ang tao, tumaas yung antas. Dahil binigyan mo nga ng bahay, di ba? Ang trabaho ngayon ay pangalagaan mo lang. Maging madisiplina para ma-maintain. Kasi guys, kung mapansin nyo lahat ng project ng gobyerno, hindi na ma-maintain. Mga ilang taon lang, lalo na sa pabahay, sira-sira na. Di ba? Sira na yung banyo, bitak-bitak na yung mga flooring, ganun din sa mga pader, o kaya sira yung bubong, walang tubig. Ganyan. Ang nangyari, kaya si Yorme, kung mapansin nyo, lahat ng kanya na-experience na hindi maganda, kinonvert niya. Di ba? Kinonvert niya na kailangan ay matikman ng taong bayan, ng mamamayang Pilipino, yung mga Manileño mismo. Di ba? Na kung saan nangarap nga sana sa buong Pilipinas eh. Kaso hindi nga nanalo guys. Kaya sa Maynila ang mga gayo. Di ba? Kaya yun ang mga pinangarap niya na ginawa niya. Kaya yung mga paninira nila Mayora guys, diba na laki ng utang ng Maynila, iniwanan niya. Hirap ako maningin. Hindi naman yun ang punto dito. Ang punto, tinaas mo nga yung antas ng buhay ng tao. Dati kang mahirap, di ba? Nag-aaral ka lang sa pipitsuging eskwelahan, sa ilalim pa ng puno. Ngayon, may aircon na, yung pasilidad, kumpleto, may mga auditorium pa, di ba? Kumpleto talaga. Parang kung masabi mo, tumaas ang antas ng may hirap sa education. Ganon din sa hospital, di ba? Hospital ng Maynila. World class din, ang gaganda ng mga pasilidad. Di ba? Hindi makakalakalawang lang. Basta may ganap ng sa hospital, okay na. Di ba? At marami pang iba. So, narito guys, panoorin nyo na kung saan ay kuha ito ni Channel Reds, guys, na kung saan tinong si Channel Reds na vlogger. Laging kasama ni Yorme kasi nga kumpare niya yun, guys. Kaya maganda naman yan. Nakikita natin kung ano ang ginagawa ni Yorme. Araw-araw yung sumasama. Kaya supportan po natin lahat po ng Skonyans vlogger hanggang sa maipanalo natin itong si Boss Vlogger. Well guys, narito na po ang video at like, share, and subscribe. Huwag nyo rin pong kalimutan mag-comments pagkatapos nyo mapanood yung video. Yan ang suporta, di ba? Yan ang share natin para masuportahan lalo si Yorme. Yung simpatsya natin nandyan sa comments. Kasi pag may nanood yan, binabasa yung mga comments natin na magaganda para lalong iboto itong si Yorme at matalo natin ang nagpapakalat ng mga naninira dito kay Boss. Right guys, so ganito na po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Pagpalain tayo ng buong may kapal. Manila, God bless. So, narito na po ang video ni Boss. Nanonood ako. Nung gabi, nanonood ako. Nag-press briefing si Secretary Liling Briones that time as Secretary of Education. And she said that the school year will open at home and we will adapt to technology, using technology for our students, for your students, for your children. And that night, as you know, during pandemic, nasa City Hall ako natutulog. That same night, I called the superintendent, Dr. Lee, at the time, and the members of the board, which is the president of the PTA and other department heads. I called, hi. Who joins? And the following morning, I called an emergency school board meeting. So this is happening in a matter of a few hours, no? As we go on and deal with our pandemic life. And I said during the board, no, emergency board meeting ako, dumating naman, we had a quorum,
And I told them, the directive of the Secretary of Education is to adapt to technology. Ay, siyempre, ano ba yan? Ayan yung mga tablet, internet, laptop. Within that day, no, lahat ng pera na available para sa ID, pati ID lace, sinishare ko lang sa inyo to because kayo ito eh. Ito yun eh. Mga mag-aaral natin. Palarong pambansa. Kasi meron tayong konting pondo doon, a few millions. And all other infrastructure development in the school board. I tried to come up with a logical way to adhere to the call of the Secretary of Education. And that was, I think, Monday, it was an early part of the week. No? Then that day alone, we've raised 800 million pesos. That one meeting alone, realigning everything to adhere to the call of the Secretary. And after the school board, emergency school board meeting, we have announced and assured your co-parents and our teachers that the City of Manila, which came first, alam niyo ba tayo naging pamantayan sa online learning? You can ask your principal, even Secretary Liling Leones, in one of their national meetings, no? Pinatutularan ang Maynila sapagkat nagkaroon ng tablet immediately ang mga bata at mag-aaral sa lecture. At hindi lang tablet, pati bandwidth, pati internet para sa bata. Kasi sabi ko doon sa school board, siyempre alam mo kahit pa paano, marami dyan, katulad ko, nung araw, nung nag-aaral ako sa Almario Elementary School, bawal lang, problema ko na eh. Kaya pagka may 50 centimos ka nung araw, ang tinitira mo palitaw. Yung sa kantin. Subboy ako eh. Subboy ako, alam niyo ba yan? Alam niyo ba yung tray? Sa babae yun eh. Yung soup sa lalaki. I don't know if you have experienced that in the 80s. You go to canteen, you volunteer for your GMRC grade. Yeah, may extracurricular activities grade ka for GMRC. I always volunteer. And the reason behind it is, kasi nga, kahit 50 centimos o piso, hirap akong bigyan ng nanay ko. Kaya pag may 50 ka ng araw, palitaw ang ino-order mo. Kasi mabigat sa tiyan yun. Buti na lang, from time to time ng araw, merong Nutriban. Yung masakit na pangamoy, hindi pa ubos yung Nutriban. Yung bata ka, pinakalaki, tinapay yung inakain. Tapos may clean. May clean. Ay, talagang mga public school lang na kayo. Marami na nakakarinig. So, kaya ako nag-soup boy dahil, siyempre walang pera nanay ko. Nagpo-volunteer ako, tapos sabi ng teacher ko, meron daw extra grade yun. Kaya lang, yung Rosauro Almario Elementary School, while it is true, they call it mababang paaralan ng Rosauro Almario Elementary School, pero fifth floor po yun. Mataas po yung eskwela na yun. Pag recess, bawal lumabas kasi ang bata. Ang bababa lang, yung subboy, saka yung babaeng partner mo, kukuha ng tray sa kantin. Yak-yak. At ikaw rin ang magsosoli. Tapos may kwentadas na yun. Bibilangin yun. Itatara yun. Ilang soup, ang nadisgrasya, ilang palitaw, kutsinta, o sandwich ang nabili. Ito ang story niyan. Hindi alam ng mga kaklase ko, marami akong na lips to lips sa kanila nung araw.
Pero after the fact. Ibig sabihin, yung bata kasi nung araw, pagka sopas, yung soup, minsan kasi gulaman eh. Pagka sopas yung soup, may natitira naman ng kaunti yun. Eh wala naman tao sa hallway. Lalo na sa hagdanan, walang tao. Yung girl partner ko, pinapauna ko na yun. Sabi, mauna ka na. Kasi baka may tira pang iba eh. Hindi pwedeng bawasan yung tira. Kasi susuli mo yun, ririkisay sa kantin eh. Sasagutin mo yun pagka nabawasan yun. Eh kaya lang, kung 30 kayong bata sa classroom, 40 kayong bata, madami-dami ding tira yun. Kaya gagawa ko, yung aluminum pa nung araw eh. Aluminum, di ba? Sasaling ko lahat yun. Hanggang pababa sa ground floor. O makakabuo ko ng isa. Solve na ako sa soup. Plus may grade pa ako. Kaya ako yung naikwento, kasi yun din na sinasabi ko noon ng school board, na kahit sabi mong 100 piso yan, o 200 piso, mabigat yan sa magulang for an internet bandwidth. Kaya, the same way, about worth 300 million pesos ang ibinili natin for the year na bandwidth para sa mga mag-aaral ng public school sa lungsod ng Maynila. Now, and I don't know if there is teacher here, I think they can attest to it. Maynila, may laptop ang teacher. Dati. Yes. Ngayon wala na. There is about 10,200 something teachers. Ang binili natin 11,000 laptop. Why? Bakit tayo nagpasobra? Alam naman natin appliances yan. Masisira at masisira. Kaya may buffer pang 700 may plus Wi-Fi yung teacher para hindi na rin gumastos. Kasi kung araw-araw nag-o-online yung teacher, totos gas din. Kaya kayo na mga magulang na naparito, at least makapagpasalamat ako sa inyo during that time. At least sa tulong ng PTA, sa tulong ng school, sa tulong ng principal, sa tulong ng school board, naitawid natin ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. At least kahit papano, ang tanging sukli na meron tayo sa Maynila, tayo ang naging halimbawa ng DepEd sa buong bansa. Tayo talaga kasi nung naglabas ng specs, may specs eh. Nung naglabas ng specs ang DepEd, mas angat pa yung nakuha natin, pero mas mura pa natin nakuha kumpara sa ibang bayan. Ngayon naman, ayun ay bagay na ating pinagpapasalamat sa Diyos at ang ating mga partner sa school board, which being represented by FPTA. So kayong mga magulang na naparito, maraming salamat sa tulong ninyo na ipahatid natin sa inyong mga mag-aaral at nairaos ang pag-aaral. At the same time, yung pangarap kong modernong paaralan. Meron ba rito Manila Science? Manila Science. Yes. Ayan, Manila Science. Meron ba rito Magsaysay? Meron ba rito Albert? Naku po ng alam mo sa totoo? Yung Almario nandito. Yung Albert, I don't know, no? Kasi ibang distrito naman to. But you come and visit Albert Elementary School. District po. At may dahilan din ako bakit yon. Bakit ganoon? Sabi nila, bakit naman parang mas maganda pa sa private school yung public school. Ang sabi ko naman, simple lang. Hindi, nasanay lang kayo sa MEMA.
yung may magawa lang. We wanted to address the universally accepted numbers between a teacher and students. And that will bring us a better, environment inside the classroom. Kaya, sabi ko, yung natikman ng anak ko, dapat matikman ng mga anak nyo. Yung anak ko mapalad eh. Maswerte na sila eh. Mga Savior boy yun eh. Have you been to Savior School? Wow! Napakagandang eskwelahan. Pero, kung mayaman ang pribado, mas mayaman naman ang gobyerno. Kasi yung pribado, para kumita, kailangan may estudyante. Yung gobyerno, hindi. Lahat ng tao nagbabayad ng buwis eh. So, ibig sabihin, if we are going to spend pera ng taong bayan ng masinop at epektibo, then, I think, building it during pandemic time is a very good example for others to do the same. Birihin ninyo, ito, ilang beses na kayo naka-attend ng Recognition Day? Maraming beses na. Nasaan kayo? Nasa gitna ng quadrangle. Tama. Tapos yung chinchansin yung huhulas. Yung Natasha. Kung todos coloretes ka, pagtapos nung bigayan ng medal, hulas na hulas ka na eh. Tama ba? Nung grade 2 ako, na first honor ako eh. Naka-attend ako ng Recognition Day eh. Si Mrs. Laseste, yung teacher ko noon eh. Na first honor ako. Hulas na hulas yung makeup ng nanay ko. Parang pinalitada yung mukha ng mga makeup ng araw, di ba? Kakapalan ng makeup, ang init-init. So that's why I created an auditorium. We're in for two purposes. The regular one, which is graduation, and other awarding activities. The other one is to enrich the culture and the artistic ability of your students. Kung meron na silang theater type, auditorium, di kahit pa paano maaliwalas. Yung gymnasium ninyo. Ngayon, lahat yata, pati PBA player, gusto maglaro sa mga eskwela ng Almario, ng Albert. Ngayon, magsaysay, ang tagal gawin, ano? 3 taon na ako nawala. Ngayon, tapos yung dalawang eskwela niya, wala pang 2 taon, natapos yun eh. Hindi nyo napansin? Pandemic pa noon, ha? na ba? Pero natapos. Kaya ko lang in-special mention, although I'm a product of Almario, because luckily, Albert has a huge space. That's why may bonus sila ron, meron pa silang soccer field. Yes, inside the quadrangle. Inside the quadrangle. Bukod sa outside, outdoor, hello. Bukod sa outside or outdoor basketball court, meron tayong gymnasium na fully air-conditioned din sa taas. Pero doon sa Albert, ang laki kasi noon. Kaya ang tanging alaala na lang ng mga graduate doon, yung puno. Kasi na-save namin yung puno sa design. Yun na lang ang tanging alaala ng mga nagligawan doon, mga nabasted doon. Huwag kayong mag-alala kung kayo may karanasan na basket sa quadrangle, 2 na tayo. Sa quadrangle din ako nabasted eh. But having said that, let me thank you for your service to the educational community. Kasi walang sweldo yan. Away pa, away. Tapos ito maganda. Ginawa mo na lahat.
nagbibintangan ka, tinira mo yung ano, ganyan. Lahat ng hinala, abulin mo eh. Oo, alam ko mahirap yan. But you have to be steadfast. You cannot please everyone. In democracy, 50% plus 1 lang. Always do something for the greater number. And our teachers in mathematics in elementary taught us very well. 51% is greater than 49. So when you think of something, make sure at the very least, the least number that it will serve for the better is 51%. Kasi kahit na anghel ka, pagka ayaw sa'yo, demonyo tingin sa'yo. Ganun talaga yun. Kaya kayo, matuto kayong mag-move on. So, tanya nga, iniwalayan ninyo, naka-move on kayo. Tama ba? Oo, pero talagang gano'n. Huwag kayong bibigay. Huwag kayong susuko. Ako nga, hindi ko kayo sinusukuhan. Huwag yung masyadong pakalakasan, baka mapatawag kayo. Usong-uso yan. Buti na lang, hindi kayo empleyado ng gobyerno, kundi natapon na kayo. Anyway, that's politics. You know, there are two things. The close people, or the people around me, knows it very well. They know it very well. There are two things that I always spare for politics. Two things. Dalawa lang. Ayaw na ayaw ko pinopolitika, kalusugan, at pag-aaral. Para si Doc yan ah. Dalawa lang yan. Dalawa lang yan. I always try to spare it from politics because let's leave healthcare system to the professionals. Let's leave schools for teachers. Ganun lang lagi. Lagi yan. Whether you can ask PLM, you can ask UDM. In fact, ewan ko kung may grade 12 na sa inyo dito, yung mga anak ninyo. First time in history, may allowance yung grade 12 na 1,000 pesos. Tama ba? Remember, in 2019, ang pinangako ko lang PLM at UDM. So yun, ang pinangako ko lang yun. Nung nakita ko yung kwentada, kaya pa. O kaya binigay ko hanggang grade 12 na may allowance sa musikan. Why am I doing all these things? Better school, katulad na natikman ng anak ko, matikman ng anak ninyo. Or yung mga bagay na sa tingin ko makaluluwag sa magulang para yung bata hindi na magkaroon ng dahilan umabsent dahil sa hirap ng buhay. Why? Kasi I've been there. I know how it feels to be a product of public education system. Batang tulungan center ako. Yung Andres Bonifacio Hospital, tulungan center yan nung araw. Diyan ako nag-aral ng daycare bago ko nakapasok sa Rosario Almario Elementary School. Tondo High School ako. Ateneo de Tondo. Hindi, pangarap lang namin yun. Mataas lang ang pangarap namin. Ateneo de Tondo. But why am I doing this? Why housing? Bakit? Squatter ako eh. Bakit magandang ospital at may pasilidad? Bakit? Namatay lolo ko eh. Nakita ko nung bata ko eh. Walang pera.
Sa mata ko mismo, nakita ko lolo ko, tumilapon yung dextrose, binato ng nanay ko. Namatay yung tatay niya, sa harapan niya, naghihingalo sa loob ng emergency room. So lahat ng life experience ko, while I invite good people, best in their field of undertaking to surround me, whether it is legal, visionaries, and so on and so forth, I always put heart on it. Kasi leader ang makapagbibigay ng puso sa ipatutupad eh. O yung pera, nandiyan naman, kahit chonggo nga, pwedeng hawakan yung pera eh. Totoo naman. Kaya lamang, the leaders, if a leader, eh talagang may puso, may malasakit, nauunawaan na niya yung kanyang nasasakupan. Hindi niya pahihirapan. Alam niya magiging priority niya. Kaya mga nanay tatay, someday, 146 days from now, 146 days na lang. Ikaw na ngayon namin. Ikaw na ngayon. Limiyawan Diyos. We will bring back MBN as a matter of policy and direction of our city. MBN, minimum basic needs. Education, healthcare, housing, jobs. Yun. Yun ang doon nakapokus kung ano man ang meron tayo. But that is another venue for us to talk about. Today, it's all about our school. Today, it's all about you. And today, tonight, Chichi and I, with all humility, we are very grateful na kami inimbitahan ninyo sa inyong samahan ngayong gabi. Yun. Gusto nyo ba dumami yung Albert? Yes! Almario? Yes! Magsaysay? Yes! Ano sabi ng mga taga Manila Science? Sabi ba sila? Yes! Sabi sila? Hindi na kailangan bumalagbag sa Top Avenue. Pwede nang Yumanga, sosok pa ka sa Oblo, di ba? Maghahatid ka ng anak. Tapos iskerda kang ganyan, no? Did you know that I designed that personally? Wow! All the schools, yung Croquis, hindi po ako arkitekto. And the logic behind it, lalo na yung Albert, may kambyada yun eh. Kasi gusto kong, alam mo kung ako yung tatay, kung ako yung sidecar boy, ihatid ko yung anak ko, hindi mo yung sosok pa kung ganyan. Tapos may cover. O anak, baba ka na. Eh di ba dati nakapalagpaglaan siya sa kalsada? Oo. Hindi. Yung premium eh. Kasi mas mayaman ang gobyerno eh. Kaya lang masyadong sinashotgun. Kaya walang natatapos. Kailangan surgical. One day at a time. When you build better. If not better, the best. Para pag imininsan mo, o panghabang buhay na. Now, at least I can honestly say, those kind of schools can address. Did you know the formula about the school rooms? The number of rooms? The logic behind it is to address a 10-year population growth. 10 years. Yes, there is science on it with regard to the spaces made available. Ibig sabihin, dati kasi pagka dumadami yung populasyon, edi sisiksik mo na lang yung bata. Sa classroom, dalawa kayong teacher. Magkabilang blackboard, magkabilang klase, pero nasa isa kayong classroom. Did you hear that kind of ano? Yes. Meron ganun eksena. Kasi wala nang space. Minsan sa hallway. Oh, eto, hindi. We will continue to achieve the universally acceptable student-teacher ratio, and at the same time, we have enough space for population growth. And that, hindi lang siya building para lang masarap tingnan. Hindi, may purpose yun kung bakit ganoon. So muli, Merry Christmas sa inyong lahat. Sure. Tatanggalin na raw ni Mayora yung subsidy sa mga public school eh. Bakit daw? Hindi na raw kayang bayaran yung yung dating binibigay sa kagaya sa school namin sa Guerrero.
Yung dati yung binibigay sa school ng city government ng LGU, aalisin na raw. I heard about it. Ang mag-shoulder na raw is DepEd na. Talaga? Pag kayo po ba naging mayor, Eh, binawasan nga yung budget ng DepEd. di ba? Opo, binawasan ng 30 million. Eh, lalo kayong kailangan. Lalo kayong kailangan maging aktibo, mga PDA. Because, yes sir. Lalo kayo maging aktibo. May awa ang Diyos, mas kailangan ko kayo. Kasi we have to be active. We will not allow this. You know, there's so many problems in the world. That's true. But, kaya ka nga nag-mayor eh. Hiningi-hingi mo sa tao maging mayor eh. O tapos pag problema, nyanyangga mo to, nyanyangga mo yan, nyanyangga mo to. O kaya, harapin natin. Then, try to come up with a, logical and sensible solution. Or what you call shared responsibility. Shared destiny. Pwede naman yun eh. Sa tingin nyo ba, pagka in-inspire mo yung mga PTA, yung mga, Olga, cambio ako sa'yo ng konti, cambio ako ng konti, iraos natin itong mga anak natin. Lagi nga po kami abonado eh. Eh, bakit tumaba na yung lupa ninyo? Palagi tayo. Eh, ano lang yan sa pagpapaliwanag? But I cannot answer it quickly because hindi ko galing mambola. But, awa naman ng Diyos. Nakaraos nga tayo ng pandemya. Mayor, may tinulungan mo na kami naman eh. Tulungan ko ulit namin yun para tulungan mo. You know, if there's one take of your tonight's event, pag-uwi ninyo, at least alam niyo na saan ang direksyon ng gobyerno. MBN, Minimum Basic Needs. Healthcare, education, housing, jobs. Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. Kasi, bigyan kita ng eskwelahan, o ikaw sasagot sa asignatura. Bigyan kita ng trabaho, ikaw yung gigising ng maaga para pumasok sa trabaho. O bigyan kita ng tahanan na masisilungan, umulan, bumagyo, may mauwihan ka, pero ikaw maglilinis yan. Hindi naman po pwedeng ako pa magpa-flush ng banyo mo. So, it is something that shared responsibility. Eh, awa naman ng Diyos, lahat na maniniwala ba kayo na halos 60% yung isang building, yung isang naman building, halos 95% squatter yun. O bakita nyo hanggang ngayon, malinis pa yung condominium. Malinis pa yung binondominium. Malinis. Bakit? Eh, natutuwa ang tao eh. Tumaas yung yung antas ng pamumuhay niya eh. Kailangan lang ipakita mo sa kanya at kailangan mararamdaman niya na seryoso ka. You're doing it for a cause to be better, to better their lives. Eh someday, somehow, huwag kang mag-alala, gagawa tayo ng paraan. Hindi naman ako nahihiya. Nanghihingi nga ako eh. Di ba? Ilan na ba ang nahihingi natin ng araw? Tutulungan tayo ng taong bayan. Basta maganda layunin. So anyway, that's enough for tonight. Pakara ako ng pakara, magtotong na ako. May pole ba yan? May pole. Pwede ba ako na lang yung pole? Hindi, Merry Christmas. And I wish you good health for next year. I love you, Happy New Year sa inyong lahat. Good! O, ito na. Kanina, nagbubulungan kami ni Chichi at Chelsea. Eh, meron daw kayong rapon. Ikaw ba? Di ba ba kayo giniginaw sa bahay? Puro electric pan na hinapan na lunin. Plancha, air pan. Yung TV, pati TV sa likod, meron na.
Hindi, ganito na lang. O, sige. Ano kayo? 175. O, magpaparapol ako ng ano. Kami ni Chichi, nag-social na kami. Bubunod kami ng 3. Tatlong 5,000 pesos. O, sige. Sana ba yung bubunutin? Sana. 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 Yung support. Ako, nagkawala pa. Oh. Chichi. Notebook ka na. Jo, ayan na. Bong. 15. Ayan. 15. Love ko na, love ko. 15. Ayan, asa na? Nagkawala ano? Sino kaya yung 3 maswerte? Chichi, bunutin mo na. Chichi na bubunot. Ayan, 3. First 5,000. District 4, Aisel. Sana oh. Dapat, pag binigyan kayo ng 5K ni Jose, kala nyo gano'n, hindi po pwede sasayaw kayo. Next. Okay, next. 5,000. Next. Imelda F. Duque. Quatro pa rin.